Umalingaw-ngaw ang matinis na daing ni Zara nang tuloy-tuloy ipasok ni Cairo ang kanyang galit na kakambal. Halos mayupi ang katawan ng engkantada sa ginawa ni Cairo. Ramdam na ramdam ni Zara ang pagkapunit ng kanyang puson dahil sa marahas na pamamaraan ni Cairo. Halata na sabik si Cairo sa ganong aktibidad dahil sa ilang galaw lang ay lumabas na ang kanyang masaganang kurungkang. Ang buong akala ni Zara na lulubayan na siya ng binatang mortal. Pero sa halip ay tinuloy-tuloy pa niya iyon hanggang sa umabot sila sa ikatlong kaluwalhatian. Hindi pa nagpaawat si Cairo dahil pagkatapos siyang makabawi ng lakas ay umiskor pa ng 2 beses bago tuluyang umalis, kagaya ng sabi ni Salomay. Hindi niya talaga tinigilan ang engkantada hanggat may lumalabas na likido sa kanyang katawan. Taong 1991 sa bahaging norte na probinsya ng Iloilo. Kasabay ng pag-usbong ng turismo sa Iloilo, ang pagdagsa ng mga turista sa kasulok-sulukan na bahagi ng probinsya. Ang magkaibigang Cairo at Hans ay parehong empleyado sa isang pribadong kumpanya sa Maynila. Nagkataon na nagkasabay ang kanilang bakasyon, kaya nagkasundo sila na sabay magbakasyon bago umuwi sa kani-kanilang pamilya. Tubong Iloilo si Hans, kaya nagkaroon ng ideya si Cairo na sumama na lang sa katrabaho. Dahil na rin sa masigasig na kampanya ng probinsya sa natatanging likas na yaman nito, kaya umabot sa interes ni Cairo ang puntahan ng isa sa mga ito. Pagsapit ng itinakdang araw na magbakasyon ang dalawang magkaibigan, ay agad silang tumulak papunta sa Iloilo, kung saan nagmumula si Hans. Pagkalapag ng mga paa ni Cairo at Hans sa pantalan ng Carles, ay kaagad silang sinalubong ng maalinsangang hangin mula sa dagat. Matagal-tagal na ring hindi nakakaamoy ng alat ng dagat si Cairo, at para sa kanya ay may kakaibang ginhawa ang dulot ng amoy na iyon. Malapit lang sa pamilihang bayan ang daungan, kaya nagpa siyang magkaibigan na maglibot-libot muna. Naniniwala si Cairo sa paniniwala na para lubos maunawaan ang uri ng pamumuhay sa isang lugar, kailangan na puntahan ang pamilihang bayan kung saan ay umiikot ang kanilang araw-araw na buhay. Habang naglalakad papunta sa pamilihang bayan, ay napansin ni Cairo na kakaiba ang katahimikan ng paligid. Hindi yon katulad sa palengke na kanyang nakagisnan, na siksikan ng tao at magulo. May kilala ako dito na may bangkang pwedeng rintahan. Kilala siya sa palayaw na Mang-Igme. Alam niya yung mga lugar na hindi kalamitang napupuntahan ng mga turista. Ika ni Hans. Dumiretso ang magkaibigan sa isang maliit na kubo sa gilid ng mga bakawan, nakadugtong lang ng mga palengke. May iskinita lang na kailangang pasukin bago maabutan o marating ang bahay ni Mang-Igme. Doon nila naabutan si Mang-Igme na isang matandang lalaki na bihasa sa panghingisda. Nagalugan na niya halos ang mga isla na malapit doon. Sunog ang balat ng matanda na patunay sa mahabang panahong pakikisalamuha sa dagat. Sa isla lipod ka mo, abay bihira na may magpupunta doon. Maganda nga pero walang signal, walang kuryente. Puro bato at gubat. Ano bang meron doon? Gusto lang naming tahimik na bakasyon, Mang-Igme. Saglit lang naman kami roon. 2 gabi lang naman siguro. Magdadala lang kami ng pagkain para hindi kami magutom. Kung ganun ay 5:00 bukas ng madaling araw tayo aalis. Kapag mataas na ang araw ay delikado na ang agos at alon papunta roon. Kinagabihan ay nanuluyan muna ang magkaibigan sa isang maliit na paupahan malapit sa baybayin. Sa isang lamesang kawayan sa labas ng kanilang tinutuluyan
ay nagdagaya ng magkaibigan ng kaunting alak habang nag-uusap. Hindi ko akalaing makakarating ako rito pare. Laking Maynila ako pero para bang hiyang na hiyang ako sa lugar na ito. Pakaramdam mo lang yan o baka pagod ka lang sa lungsod. Dito ay simpleng buhay lang. Wala kang iisipin kundi kung anong kakainin mo sa araw-araw. Siguro nga Hans, matagal na rin gusto kong magbakasyon. Bihira na nga akong masisikatan ng araw dahil sa trabaho natin. Hinanap-hanap na rin talaga ng katawan ko ang sariwang ihip ng hangin. Napapagod na rin siguro ang katawan ko at isipan sa paulit-ulit na ginagawa natin sa opisina. Alam mo paring Cairo, ay magkapareho lang tayo ng nararamdaman. Nakakaumay din ang trabaho natin sa opisina. Paulit-ulit lang tayo ng ginagawa. Minsan nga ay naiisip ko na maghanap na lang ng ibang trabaho. Uy, pag-isipan mo muna ng maigi ang tungkol sa bagay na yan, Hans. Ang daming nagtatapos taon-taon kaya sigurado na mahihirapan ka kapag nag-umpisa ka na ulit sa simula. Uuwi na lang ako dito sa amin sakaling hindi ako makahanap ng bagong trabaho. Sanay naman ako sa hirap, Cairo. Napagtanto ko na hindi matatawaran ng perang kikitain ko sa Maynila ang kasiyahan ko sa piling ng aking pamilya. Ang ibig bang sabihin nito, Hans, ay maikling panahon na lang kita makakasama sa trabaho? Oo, Cairo. Pagbalik natin sa Maynila ay papaalam ko na sa pamunuan ng napipinto kong pag-alis sa trabaho. Sige, ikaw ang bahala. Suportado kita, Hans. Sakaling ako din nakatira sa lugar na ito, hindi ko na nanaising mapalayo pa dito. Tinapos ng magkaibigan ang inuman at agad pumasok sa paupahan para magpahinga pagkatapos. Kailangan nilang matulog ng maaga para gumising sa madaling araw. Bago pa sila tumagay kanina, ay nakahanda na ang kanilang bagahe na dadalhin. Kinabukasan nga ay 3:00 pa lang ng madaling araw ay gising na ang magkaibigan. Pagkarating ng magkaibigan sa daungan ay nandoon na si Mang Igme, nakasalukuyang nagkakape. May nakaipit pa na sigarilyo sa kanyang daliri. Kaagad tinapo ng matandang bangkero ang kanyang hawak na sigarilyo nang makita niya ang dalawa. Magandang umaga, Mang Igme. Pasensya na nga na kung bahagya kaming naantala sa pagpunta dito sa daungan. Ang dami pa kasi namin ginagawa Gumagayak pa kami kanina pero maaga kaming nagising. Magandang umaga din sa inyo mga iho. Ayos lang, hindi pa nga ako tapos magkape. Matatagalan pa ba tayo, Mang Igme, bago umalis? May dala akong makakain dito, baka pwede mo na tayong sumaglit na kumain. Sa bangka na lang kayo kumain, iho, habang naglalayag tayo. Delikado kapag abutan tayo ng katirikan ng araw. Lumalakas ang bugso ng hangin na kaagad sinasabayan ng malilikot na alon. Minsan kapag minalas ay may lumilitaw pa na ipo-ipo sa tubig. Lubhang delikado, iho. Ganoon ba, Mang Igme? Kung ganoon ay agaran na tayong umalis. Sumampa na kayo mga iho sa bangka para maitulak ko pagitna. Aalis na tayo. Doon na kayo umupo sa likod para hindi kayo mabasa kapag hampasin ng malaking alon ang sinasakyan nating bangka. Agad hinatak ni Mang Igme ang dihatak na motor para umandar. Kalmado ang dagat kaya naging hayahay ang pagtakbo ng bangka. Inilabas ni Cairo ang binili niyang pagkain para sa agahan. Inabutan niya ang matanda na kaagad naman itong tinanggap. Habang kumakain ay nagsimulang magbigay ng habilin ang matandang bangkero. Ang isla na nais niyong puntahan na dalawa ay may kalayuan sa kabesera. Walang silbi ang dala niyong telepono dahil sa kawalan ng koneksyon. Mababait ang mga residente na nakatira doon, maliban lamang sa hindi niyo nakikita. Napatigil si Cairo sa pagsubo ng pagkain at agad itinuon ang kanyang atensyon sa matandang bangkero. Si Hans naman ay hindi pinansin ang sinabi ng matanda at nagpatuloy lang sa pagsubo ng pagkain. Anong ibig mong sabihin, Mang Igme? Hindi kita maintindihan.
Pwedeng ipaliwanag mo sa akin para lubos kong maunawaan. Sadyang mahiwaga ang mundo, iho. Maraming pangyayari ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Sa kabila ng madamong na pag-unlad ng teknolohiya, ay may bahagi pa rin na kasalukuyan na hindi sumasabay sa modernisasyon. Lalo na mga isla na mahirap maabot. Mang Igme, pwedeng sabihin mo na sa akin ng diretso. O sige. Pinamumugara ng isang lipi ng engkanto ang buong isla, iho. Hango ang pangalan ng isla sa engkantong lipod na pinaniniwalaan na naunang nanirahan dito. Mag-ingat kayo mga iho, dahil hindi biro ang tinataglay na katangian ng engkanto na tinutukoy ko. Ano ba ang katangian ng engkanto na tinutukoy mo, Mang Igme? Kilala ang engkantong lipod sa pagiging mapamarusa sa mga tao na nakakaabala sa kanila. Kailangan niyong maghinay-hinay sa isla, mga iho. Iwasan niyong mapadako sa masusukal na bahagi ng isla. Mang Igme, pasyensya na pero sa tagal ko nang naninirahan dito sa kalapit na isla, kahit minsan ay wala akong maalala na pangyayari na magpapatotoo sa kwento mo. Hindi kita pinipilit, iho, kung ayaw mong maniwala. Lahat ng turista na inahahatid ko sa isla ng lipod ay palagi kong pinapaalalahanan at binabalaan. Depende na lang sa inyo kung paniwalaan nyo at gagawin ang sinasabi ko. Ako, Mang Igme, ay naniniwala na may mga nilalang na umiiral maliban sa atin. Wala namang may mawawala kung susunduin namin ang habilin mo. Maraming salamat, Mang Igme, sa paalala mo. Mabuti naman, Hans, dahil bukas ang kaisipan mo sa ganong posibilidad na maaaring tama ang sinasabi ko. Pagdaong sa isla ay agad sinalubong ang magkaibigan ng napakagandang tanawin. Napakaganda ang lokasyon ng dalampasigan. Hangganan iyon ng isang bundok na punong-puno ng nagtataasang punong kahoy. Namamayani sa buong isla ang huni ng iba't ibang ibon. Hudyat iyon na ang buong isla ay sagana sa likas na yaman. May kilala ka ba, Mang Igme, na maaari naming pansamantala na matutuluyan dito sa isla? Meron. Bukas pa naman ako ng madaling araw makakauwi, kaya masasamahan ko pa kayo hanggang mamayang gabi. Isasama ko kayo kay Rosario na partidos ng asawa ko. Mainam na iyon na doon kayo tumuloy sa kakilala ko. May mga pamilya dito na mga tuso at abusado. Mahuhututan lang kayo ng pera sakaling mapunta kayo sa kanila. Maraming salamat talaga, Mang Igme. Nagiging hayahay ang pagpunta namin dito dahil sa iyo kami nakasakay. Naniniwala kasi ako, iho, na kailangang patunguhan ng maayos ang bawat turista na pumupunta dito. Ang katulad nyo ang bumubuhay sa amin, kaya kailangan na pahalagahan para bumalik. Subalit marami talaga ang oportunista sa lugar natin, Mang Igme, no? Kaya nasisira ang gumagandang imahe ng ating lugar. Malungkot man isipin, iho, pero may katuturan ang sinabi mo. Nadadamay pati kami na lumalaban ng batas. Naniniwala ako, Mang Igme, na mangingibabaw ang kabutihan na ipinamalas ng katulad mo. Tatatak sa isipan ng mga tao na may natitira pa na mababait sa islang ito. Ipagpatuloy mo lang ang totoong malasakit sa katulad namin na ang tanging hangad ay makatakas sa magulong mundo. Pagkatapos na maisaayos ni Mang Igme ang pagdaong ng kanyang bangka, ay kaagad na niyang niyaya ang dalawa na abala sa pagkuha ng mga litrato sa isla. Pumasok si Mang Igme sa makipot na daanan. May kadaliman sa bandang bahagi ng isla na iyon dahil natatabunan ang nagtatayogang puno ng kawayan. Sa hindi kalayuan ay abot tanaw ang isang munting dampa na gawa sa pawid. Literal na hindi napapasok ng modernisasyon ang lugar na iyon. Nakaramdam ng pagkasabik si Cairo sa maaari niyang makita sa isla na iyon. Pagkapasok ng tatlong lalaki sa bakuran ng munting dampa, ay tumambad sa kanila ang isang matanda
na abala sa pagtatanim sa kanyang munting hardin. May kasama kayatang dayo igme, kamag-anak mo ba sila? Mga turista, Rosario, na naghahanap ng matutuluyan. Dinala ko na dito kaysa makasalamuha pa ng manloloko na residente dito. Ganon ba? O siya, maiiwan ko muna kayo. Aayusin ko lang ang bakanting silid para may magamit silang dalawa. Dalhin mo na lang sila igme sa kusina para makapagkape. May nakasalang doon na kaping barako. Tamang-tama iyon para mainitan ang inyong sikmura. Nagmadali ang matandang babae sa pagbunta sa balon para sumalok ng tubig. Mababa lang iyon at kayang-kayang maabot sa simpleng pagyuko. Agad niya yung ibinuho sa balde para maalis ang putik na kumapit sa kanyang kamay at paa. Pagkatapos ay agad tumalima ang matanda para pumasok sa loob ng bahay. Naiwan ang 3 lalaki na kasalukuyang nilalanghap ang halimuyak ng hamog sa umaga. Napakabanayad sa baga ang ganong kasariwa na simoy ng hangin. Iyon ang pagaramdam na hinanap-hanap ni Cairo. Total, ikaw naman ang taga rito, Hans. Ipinagkakatiwala ko na si Cairo sa iyo mamaya. Mistiso ang kaibigan mo kaya ingatan mo siya. Kadalasan ang nabibiktima ng mga engkantong lipod dito ay ang katulad niya na madaling mapansin. Si Mang Igme talaga, tinatakot mo lang yata ang kaibigan ko eh. Sabay na napalingon ang 3 nang biglang sumabat si Aling Rosario sa kanilang pag-uusap. Bagyang napataas ang boses ng matanda na palatandaang seryoso ito sa kanyang sinasabi. Hindi nagbibiro si Igme, iho. Maraming kahiwagan ang nangyayari sa isla na ako mismo ay natatakot. Hindi nyo alam kung gaano kabagsik ang mga nilalang na kasama namin nakatira dito. Kinabukasan, matapos ang isang mahimbing na tulog sa bahay ni Rosario, nagdesisyong mag-ikot sa isla sina Cairo at Hans. Umagang-umaga pa lamang ay masigla na ang paligid. Ang sikat ng araw ay lumulusot sa pagitan ng mga punong kawayan na nagbibigay liwanag sa kakahuyan. May lawa raw dito banda sa likod ng bundok. Gusto mo bang silipin? Lawa? Hindi ba't nabanggit ni Aling Rosario kagabi na may lugar dito na hindi dapat pinupuntahan? Baka iyon na yun. Pero bakit nagkakaroon ng lawa? Di ba isla ito? Isla nga ito pero malaki-laking isla to. Pero maliit na lawa lang yon ang pupuntahan natin. Hindi rin nabanggit ni Manang Rosario kung ang lawa nga ang kanyang tinutukoy. Isa pa, di ba? Gusto mong makita ang mga hindi pa nararating ng turista. Malay mo, magandang lugar yon. Hindi na tumutol si Cairo. Bagos ay pinangingibabawan siya ng pananabik at kuryosidad. Naganda sila ng tubig at kaunting pagkain at sinimula ng paglalakad patungong bundok na malait. Sa paglalim ng kanilang nilalakad, ay napansin nila na unti-unting nababawasan ang liwanag na bumabalot sa paligid. Tila ba'y sumisikip ang daan habang papalapit sila sa gitna ng kagubatan. Matapos ang halos 1 oras ng paglalakad, ay sumalubong sa kanila ang isang maliit na lawang napapalibutan ng naglalakihang mga puno. Malamig ang simoy ng hangin at para bang may kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar. Grabe! Ang ganda ng lugar na to, Hans. Parang hindi totoo. At saka ang linaw ng tubig. Parang salamin. Hindi na nagaksaya ng oras si Hans. Agad siyang nagubad ng damit at tumalon sa tubig na tila ba ng aanyaya. May kung anong bumabagabag sa kanyang pakaramdam na parang may matang nakamasid sa bawat galaw nila. Ngunit sa huli ay nanaig ang kanyang pananabik. Nagbabad sa tubig lawa ang dalawa. Si Hans ay tila nanumbalik sa pagkabata sa kasiyahan habang lumalangoy at tumatawa. Si Cairo naman ay tahimik lang habang ninanamnam
ang lamig ng tubig sa kanyang balat. Ngunit ilang sandali pa ay tila may malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang paa sa ilalim ng tubig. Hans, sandali lang. Parang may humawak sa akin sa ilalim. Anong sabi mo? Baka damo lang yan o isda. Huwag kang paranoid, Cairo. Muling lumubog si Cairo para silipin ang ilalim. Ngunit wala siyang makita, kundi pawang kadiliman. Bigla na lang may naaninag siya na isang anino na dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Mabilis at papunta sa kailaliman ng tubig. May pagkahugis tao na mahaba ang buhok. Ang mga mata nito ay mabalasik at pulang-pula. Hans, umahon na tayo. May nakita akong halimaw sa ilalim ng tubig. Nakakatakot ang kanyang itsura. Agad lumangoy si Cairo papunta sa pangpang at si Hans ay sumunod na rin. Nang nakarating na sila sa gilid ng pangpang, ay hingal na hingal si Cairo. Nanginginig ang kanyang mga kamay at mababakas ang takot sa kanyang mukha. Ano ba kasing nakita mo, Cairo? Sabihin mo nga sa akin. Sigurado ka ba? Baka naman namamalikmata ka lang. Hindi, totoo nga. May babae. O nilalang. Hindi ko alam. Nakatingin siya sa akin mula sa ilalim. Parang hinihila ako pababa. Hindi siya tao, Hans. Hindi siya tao. Bago pa man makapagsalita muli si Hans, isang nakakabinging atungal ang kanilang narinig mula sa ilalim ng tubig. Napakasakit sa tenga ng naturang tunog. Nagdingina ng magkaibigan at sabay na hinagilap ng kanilang paningin ang kinaroroonan ng kanilang gamit. Mabilis nilang pinulot ang kanilang mga damit at nagunahan sa pagtakbo pabalik sa bahay ni Aling Rosario. Sa bawat hakbang ng kanyang paa ay pakiramdam ni Cairo na may sumusunod sa kanila mula sa likuran. Pagdating nila sa dampa ay nadatnan nilang naghihintay si Aling Rosario sa may pintuan. Halata sa mukha nito ang pangamba at pag-aalala. Bakit kayo pumunta roon? Kabilin-bilinan ko na huwag kayong lalapit sa lawa. Ginambala niyo ang kanilang pananahimik. Sino po sila, Aling Rosario? Ang engkantong lipod, iho. Kung nakita ka na nila, hindi ka na nila basta-basta lulubayan. Sigurado na hahanapin ka nila para gantihan. Ginambala niyo na magkaibigan ang kanilang pananahimik. Naligo lang naman kami ni Cairo sa lawa, Aling Rosario. Paano namin nagambala ang kanilang pananahimik? Hindi mo alam ang sinasabi mo, iho. Oo, taga rito ka. Pero hindi mo gamay ang nangyayari sa pinakasulok-sulukan ng ating lugar. Maraming kahiwagaan ang nangyayari sa bawat isla na sakop ng lugar na ito. Halos sambahin na namin ang lawa para lamang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente dito. Ilang taon ang ginugol namin sa pag-aalay para lamang makuha ang sitpatya ng mga engkantong lipod. Walang aktwal na basihan kung may katuturan ng sinasabi mo, Aling Rosario. Sa tansya ni Cairo ay napapasobra na ang kanyang kaibigan sa pagsalungat kay Aling Rosario. Agad inagaw ni Cairo ang atensyon ng matanda para hindi na lalong uminit pa ang palitan nila ng mga salita. May magagawa pa ba kami, Aling Rosario, para mapatawad kami ng mga engkantong lipon na ginambala namin? May isa na lang kayong maaaring gawin, iho. Kailangan kayong gumawa ng alay ngayong gabi. Hindi pwedeng ipabukas pa. Hindi pwedeng maghintay pa. Kapag hindi nyo agad ginawa, baka hindi na kayo makalabas pa ng buhay sa isla ng engkantong lipod. Anong klaseng alay po, Aling Rosario? Anong kailangan naming ihanda? Sadyang hindi basta-basta ang hinihingi ng mga engkantong lipod. Hindi sapat ang pagkain o mga dasal lang. Kailangan ninyo ng isang bagay na galing mismo sa inyo. Isang bagay na may malalim na ugnayan sa inyong pagkatao. Bahagi ng inyong pisikal na pagkakilanlan. Ito ay ang patak ng inyong dugo na daluyan ng buhay. Dugo?
Oo, iho. Gamit ang lumang ritual ng pagkikipagsundo ay dudulog tayo sa mga nilalang ng kalikasan. Isang seremonya ang pagsumamo na tanging isinagawa lang noong huling may naligaw at ginambala ang kanilang katahimikan. Sa ganoong paraan, baka sakaling mapatawad pa kayo ng engkantong lipod, sana lang ay dinggin nila at tanggapin ang ating pag-aalay. Namudla si Cairo sa narinig, habang si Hans naman ay tila hindi pa rin ganap na kumbinsido sa bigat ng sinasabi ni Rosario. Aling Rosario, hindi ba't parang sobra naman po ito? Para lang sa isang simpleng pagligo sa lawa. Iho, ang simpleng akto ninyo para sa kanila ay paglapastanganan ng kanilang otoridad. Hindi ito basta lawa lang kundi sagradong lawa o lugar ito ng kanilang lahi. Ang hindi nyo alam baka isa na sa inyo ang minarkahan bilang kapalit sa ginawa nyo. Napatingin si Cairo kay Hans. Tila may kakaibang bigat ang sinabi ni Rosario na hindi niya basta mabaliwala. Kumakabog ang kanyang dibdib. At tila may namumuong takot sa kanyang dibdib na hindi niya lubos maintindihan. Kung iyon lang ang tanging paraan ay handa akong gawin. Aling Rosario, sabihin mo kung ano pa ang kailangan naming ihanda. Isang telang puti. Kailangan na puti para makita ng mga engkanto ang inyong sinseridad. Isang kandilang itim. Langis ng niyog. Palaspas na ginamit sa Semana Santa at patak ng inyong dugo. May ituturo ako sa inyo mamayang hating gabi na dasal. Dapat tahimik lang kayong dalawa. Walang bulungan at pag-uusap kapag nagsimula na. Hindi ba tayo pwedeng umalis na lang bukas? Baka naman lulubayan na nila tayo kapag voluntaryo tayong lisanin ng islang ito. Hindi yan ganon, iho. Kapag natandaan ka na nila, kahit lumayo ka pa ay susundan ka nila. Pareho na kayong markado ng engkantong lipod kahit magtago pa kayo sa kasulok-sulukan ng bahagi ng Pilipinas ay tiyak na mahahanap kayo nila. Kung ganon, Aling Rosario, ay agaran na nating isagawa ang ritual para matuldukan ang paghabol ng engkantong libod sa aming dalawa ni Hans. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na sa simpleng pagligo namin sa lawa ay ganito ang kabayaran. Hindi nyo palubos kilala ang kapasidad ng engkantong lipod. Saksi ako sa mga buhay na kanilang kinuha, mga pangarap na naglaho dahil lamang sa kaunting pagkakamali na kanilang nagawa. Nasaksihan ko ang bawat pagtangis ng kanilang pamilyang naulila sa tuwing kukunin na nila ang labi ng mga mahal nila sa buhay. Hindi ba talaga pwede, Aling Rosario, na aalis na lang kami o at magpakalayo-layo na lang? Idadamay nyo lang ang mga mahal nyo sa buhay. Magdadala lang kayo ng kamalasan pauwi sa inyong pamilya. Nanlaki ang mga mata ng dalawang binata nang makita nila si Aling Rosario na napatakbo papasok sa kanyang silid. Mababaka sa mukha ng matanda ang labis na takot. Nagsisigaw pa ito habang tinatahak ang pasilyo papasok sa kanyang silid. Magmadali kayong dalawa. Tumungo kayo sa kusina. Kumuha kayo ng asin. Yun lang ang tanging armas na maaari nating gamitin laban sa mga engkantong lipod. Kilos na! Nakabawi ang magkaibigan nang marinig nila ang palahaw ng matanda na halatang seryoso sa kanyang sinasabi. Agad kumilos ang magkaibigan para taluntunin ang kusina sa munting dampa ng matanda. Ramdam na ramdam ng dalawang binata ang tensyon. Alam ni Cairo na mas marupok si Hans pagdating sa ganong sitwasyon. Kailangan niyang maging matapang at ipunin ang lakas ng loob para sa kanilang dalawa. Halika na, Hans, kailangan na natin gumalaw bago pa mahuli ang lahat. Buhay natin ang nakataya kaya huwag kang panghinaan ng loob. Halika na. Hindi pa lubos nakabawi si Hans sa pagkabigla, kaya napilitan si Cairo na hilahin na lang ang kaibigan papunta sa kusina. Mabilis ang kanilang hakbang papunta sa bahagi ng dampa na tinutukoy ng matanda. Ano ba, Hans? Ngayon ka pa ba magpapadala sa takot na nararamdaman mo?
Ngayon natin kailangan maging matapang. Dahil kung tama ang sinasabi ni Aling Rosario, sigurado na hindi na tayo makakauwi ng buhay. Hindi ko talaga lubos maisip na ganito ang kahantungan ng simpleng bakasyon na ginawa natin. Isipin ko man na sana ay hindi na ako pumayag na sumama ka, pero huli na, Kay. Ngayon ay abot langit ang pagsisisi ko na dinala pa kita dito. Ako pa ang naging dahilan para mailagay sa peligro ang buhay mo. Ay sus, wala yun. Ngayon pa ba talaga natin iisipin ang tungkol sa bagay na yan, Hans? Pareho tayong sumang-ayon na pumarito. Kaya huwag na tayong magsisihan pa. Wala na tayong magagawa dahil nangyari na ang lahat. Subalit, may magagawa pa tayo para makaligtas. Pangahawakan natin at ilalaban ang kakarampot na pag-asa. Huwag ka lang sumuko, Hans, dahil malalampasan din natin at matatapos ang problema na ito. Tumango na lang si Hans para ipakita ang kanyang pagsang-ayon sa kanyang kaibigan. Nawala na ng lakas si Hans na makapagsalita dahil sa takot na lumulokob sa kanyang katawan. Nanginginig si Hans habang tinutulungan si Cairo na mahanap ang pinaglalagyan ni Aling Rosario ng asin. Hindi nagtagal ay natagpuan ni Cairo ang sako ng asin na nakatambak sa ilalim ng tapukan o kalan. Nahanap ko na. Tulungan mo ko, Hans, na may ilabas ang sako ng asin. Dahil kinakabahan ay hindi alintana ng dalawang magkaibigan ang bigat ng nakasakong asin. Dinala nila iyon palabas kung saan nila naririnig si Aling Rosario na tumatawag sa kanilang pangalan. Tulungan niyo akong maikalat ang asin sa buong paligid ng aking tahanan. Sa ganoong paraan ay mapaalis natin ang mga engkantong lipod na nangangahas pumasok sa loob ng bahay. Sigurado na kamatayan ang magiging kaakibat kapag nagtagumpay silang makapasok sa loob ng bahay ko. Naubos ang laman ng sako, kakawisik sa buong paligid. Walang humpay naman ang pagpapatunog ni Aling Rosario sa isang maliit na batingaw na ayon sa kanya ay mabisang pantaboy sa mga engkanto. Tumigil sa pag-atungal ang mga asong gubat sa nakapaligid na gubat. Naging kalmado ang simoy ng hangin at nawala ang nakakabighani na samyo ng hangin. Napaupo si Aling Rosario na halatang napagod sa nangyari. Ligtas na ba tayo, Aling Rosario? Oo, pero pansamantala lang, iho. Sigurado na muli silang aatake kapag makahanap sila ng pagkakataon. Habang buhay na lang ba kayong magtatago sa dampa ko? Kailangan yung manindigan para matuldukan na ang problema. Gagawin po namin ang ritual, Aling Rosario. Wala na tayong pagpilian pa kundi ang magbabaka sakali. Lahat na paraan ay ating susubukan kung iyon lang ang paraan para makaligtas kayong dalawa. 3 araw nang hindi nakalabas ang dalawang magkaibigan. Nanatili lang sila sa loob ng bahay. Si Aling Rosario ang tanging nakakalabas dahil kargado siya ng pangontra at taming na pinasadya pa sa isang mabagsik na babaylan. Hinihintay ni Aling Rosario na muling mapadpad doon si Mang Igme na nangakong babalik para maghanap ng maaaring makatulong sa kanila. Naglakas sa loob si Cairo na kausapin si Aling Rosario tungkol sa ritual na kanyang binabanggit. Agad namang tumugon ang matanda at ipinaliwanag ang kanyang dahilan kung bakit hindi ganun kadali ang lahat. Nag-aalangan pa ako, iho. Makakaya kong isasagawa ang ritual. Pero, paano ko kayo madadala palabas? Sigurado sa pag-apak nyo palang dalawa sa labas ay kamatayan na ang naghihintay sa inyo. Kailangan na kargado kayo ng taming, pamoder na orasyon, balote at panagang para hindi makalapit ang sino man sa engkantong lipod. Habang nag-uusap si Hans, Cairo at Aling Rosario, biglang bumukas ang pinto ng kubo. Rosario, nahanap ko na siya. Pumasok ang isang matandang babae na tahimik lang, ngunit mababaka sa kanyang mga mata na seryoso at panay ang lingon sa buong paligid. Hindi siya karaniwang matanda dahil sa kabila ng kanyang katandaan
ay matikas pa rin ito kung gumalaw. Malakas ang kanyang presensya na ramdam ng mga taong nakapaligid sa kanya. Siya si Babay lang sa Lumay. Nahanap ko ba siya sa pusod ng isla sa Concepcion na tirahan ng mga unggoy? Marami akong nilapitan na babaylan. Tanging si Salumay lang ang tumugon sa akin. Hindi biro ang uri ng engkanto na balak niyong banggain. Iilan na lang kami na natitirang may sapat na kaalaman tungkol sa mga engkantong lipod. Sila ang uri ng engkanto na kayang ikubli ang sarili kapag matabingan lang ng kahit anino. May pag-asa pa bababay lang sa Lumay na makaligtas ang dalawang binata nari. Maaari ba natin gamitin ang pag-alay para mapatawad sila? Gusto kong makita ang huling lugar na pinuntahan ng dalawang bata bago mangyari ito sa kanila. Iyon ang naging kasagutan ni Salumay sa katanungan ni Aling Rosario. Agara namang kumilo si Mang Igme para samahan ang matanda papunta sa lawa na huling pinuntahan ng dalawang binata. Mababakas ang panlulumo sa mukha ng matanda habang nakatingin sa isang dako ng lawa. Maaaninag sa kanyang mukha ang pagtitimpi at pagpipigil na magalit. Labis na nagtaka si Mang Igme kaya hindi na iwasan ng matanda na mang-usisa. Ano ang nangyayari sa Lumay? Bakit mukhang napakaseryoso ang pagtanaw mo doon? Delikado ang lagay niyang dalawang binata. Seryoso ang mga engkantong lipod. Porsigido na sila na tapusin ng dalawa. Kahit mag-alay pa tayo ng daan-daang baboy ramo, ay hindi magbabago ang kanilang pasya. Ano? Ibig sabihin na papatayin talaga nila ang dalawang binata? Oo. Hindi lang kamatayan ang nais nila kundi higit pa doon. Ano ang ibig mong sabihin sa Lumay? Balak niya mga engkantong lipod na hatakin ang kaluluwa ng dalawang bata na yon para mailigaw sa kanilang mundo. Sakaling mangyari iyon, sigurado na magdudusa sila magpakailanman. Ay nako, kawawa naman ang dalawang binata na yon kapag natuluyan silang mapatay ng mga engkantong humahabol sa kanila. Sa Lumay, maawa ka sa dalawang bata. Sana wag mong ipagkait sa kanila ang tulong, sakaling may magagawa ka pa. Makakaasa ka, Igme. Gagawin ko ang lahat para maipanalo ang dalawang bata. Wala nang mas mahirap pa. Sa kaluluwa na walang katahimikan magpakailanman. Sabihin mo lang sa Lumay kung ano ang maaari kong maitulong sa iyo. Hindi naman sapat ang kaalaman ko. Buo naman ang puso ko na tumulong para sa kaligtasan ng dalawang binata. Nakakahanga. May mga tao pa talaga na handang tumulong kahit hindi nila kaano-ano. Mapalad ang dalawang bata na sa inyo sila napunta. Kagustuhan ng Panginoon na sa amin mapunta ang dalawang bata. Naniniwala ako na pagsubok lang sa kanilang dalawa ang lahat ng ito. May magandang plano pang Panginoon, kaya sila napadpad sa lugar na ito. O siya, malapit ang pagkagat ng dilim, Igme. Magiging delikado sa dalawang bata kung wala silang sapat na karga. Ngayon din ay maghanap ka ng dumalagang manok na kasalukuyang nangingitlog. Kailangan na hindi magkapares ang kanyang itlog sa kasalukuyan. Dalhin mo agad pabalik sa dampa ni Rosario para magamit ko sa pag-aahon ng kanilang kambal diwa. Kailangan na may sapat silang karga para may protection sila laban sa balak ng mga engkantong lipod na hatakin ang kanilang mga kambal diwa para iligaw papunta sa mundo nila. Ano pa ang kailangan mo sa Lumay? Sabihin mo lang para mapangalap ko na bago bumalik dito sa isla. Makinig ka, Igme, ng maigi para wala kang makaligtaan sa kailangan ko. Ginawara ng matandang babaylan si Igme ng malakas na panagang para malaya siyang makatawid sa isla. Ayon sa babaylan na batid ng engkantong lipod kung sino ang tumutulong sa dalawang binata
na kanilang bagay. Sigurado na haharangin ng mga engkantong lipod sa igme para lamang hindi matuloy ang ritual na lalong magpapalakas sa kambaldiwa ng dalawang binata. Agad na pumaroon si Mang Igme sa dalampasigan kung saan ay kasalukuyang nakadaong ang kanyang bangka. Hinila niya iyon pabalik sa dagat para masimulan na niya ang paglalayag. Hindi biro ang panganib na sinuong ng matandang bangkero bago makabalik sa kabilang pangpang. Nakasalamuhan niya ang ipo-ipo na nagpatirik sa kanyang bangka. Sinunod lang niya ang panuto ng babaylan na pagdampiin sa tubig dagat ang kanyang panagang. Agad umigil sa paglilikot ang kanyang bangka at nanumbalik ang kanyang hayahay na paglalayag. Ang babaylang salumay naman ay nagmadaling bumalik sa dampa ni Rosario kung saan ay kasalukuyang nagkukubli ang dalawang bata. Pagdating ni Salomay ay agad nagbigay daan ang mga engkantong lipod dahil alam nila ang bagsik ng karga na nakalagak sa katawan ng babaylan. Mabuti naman at nakabalik ka na. Kanina pa ako kinikilabutan dahil sa mga alulong na mga asong gubat. Huwag kang matakot, Rosario. Gagamitin lang nila ang iyong kahinaan para mapabilis ang kanilang balak. Huwag kang matakot sa kanila dahil hindi sila makakapasok dito sa loob ng iyong dampa. Naninigas ang singaw ng asin na halos kumalat sa buong bakuran ng bahay mo. Mabuti at kahit papaano ay may kaalaman ka, Rosario, sa ganitong mga bagay. Ang ipinagtataka ko lang, sa tagal lang nangyayari na ganitong bagay. Bakit ngayon lang kayo naghanap ng paraan? Ang totoo niyan, babaylan, ay mas pinipili ng karamihan na umuwi na lang kaysa paniwalaan ang aming sinasabi. Hindi na namin alam kung ano ang nangyari sa kanila pagkaalis nila sa isla. Ang ilan naman bago pa makaalis ay binabawian na ng buhay. Iilan lang at mabilang ang nakauwi ng buhay sa kanilang pamilya dahil hindi talaga sila naniniwala. Sigurado ang mga nakaligtas ay may pabaon na karga bago pa sila dumating sa isla. Alam ko kung gaano kalupit ang engkantong lipod pagdating sa pamamarusa. Wala silang awa. Ginagamit nila ang kanilang natatanging kakayahan para makapaminsala ng mga tao. Hindi nagpakampante ang babaylan. Pagsapit ng 6 ay nagsagawa siya ng ritual para isamo ang kanyang mga gabay. Nagimbalang babaylan si mensahe na ipinarating sa kanya ng kanyang gabay. Kailangan na hindi tayo matutulog mamayang gabi. Ipagdasal na lang natin na agarang makabalik sa igme bago pa tuluyang bumigay ang dalawang binata. Bakit? Ano ba ang nangyayari? Hindi ko maintindihan, babaylan. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang nangyayari? Nagsagawa ng mga kakaibang hakbang ang mga engkantong lipod para mahatak sa kanilang katawang lupa ang kambaldiwa ng dalawang binata. Ayon sa aking mga gabay ay tagumpay na naisagawa ng mga engkantong lipod ang seance. Narinig ng dalawang binata ang pinag-uusapan ng dalawang matanda na babae, kaya nagmadali silang pumaroon sa kanilang kinaroroonan. Seance? Ano po ang seance, Lola? Ang seance ay isang ritual ng pakikipagsundo. Pakikipagsundo para mahatak ang kaluluwa o kambaldiwa ng isang nilalang na buhay o pumanaw na. Karaniwan na ang sumasagawa ng seance ay mga medyum na may sapat na kakayahan na makipag-ugnayan sa mga pumanaw na. Halimbawa ang mga espiritista na may kakayahang magpatawid sa mga kaluluwa sa kabilang buhay. Napaupo si Aling Rosario sa kanyang inuupuan dahil kanyang napagtanto na itinakda ng mga engkantong lipod ang kamatayan ng dalawang binata na kanyang kinapkop. Diyos na mahabagin, tulungan mo kami. Bigyan mo ng sapat na lakas ang dalawang binata na malalampasan ang hamon sa kanilang katatagan. Ipanalo mo sila, Panginoon. Naganap ang sinabi ng babaylan
Sa kabila ng kanyang ginawa na pagpapaangat sa kambaldiwa ng dalawang binata, ay patuloy silang inaatake ng panghihina. Nararamdaman nila ang panghihina ng kanilang isipan at emosyon. Mahalintulad ang kanilang nararamdaman sa kandila na unti-unting natutupok dahil nasisindihan na. Mga iho, inumin niyo muna ang ginawa kong kape na barako. Sinadya ko na tapangan para malabanan niyo ang antok na inyong nararamdaman. Maraming salamat po, Aling Rosario. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Sigurado na natulad na kami sa mga turistang nauna sa amin kung hindi kami napunta sa inyo. Alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan niyo mga iho. Subalit kailangan niyong labanan ang inyong nararamdaman na antok. Kamatayan ang naghihintay sa inyo kapag bumitaw kayong dalawa. Likas na mahina ang loob ni Hans, kaya nauna siyang bumigay sa hirap ng kanyang nararamdaman. Napahiyaw si Cairo nang bigla na lang maglupaypay ang kaibigan. Lola, Aling Rosario, tulong! Si Hans! Hans! Gising! Huwag kang matulog! Agarang tumugon ng dalawang matanda. Nakasalukuyang nakabantay sa dalawang binata. Rosario, dalian mo. Kumuha ka ng kalamansi. Kailangan na magising ang bata. Oo, maghanap ako ng kalamansi. Inilabas ng matandang babaylan ang kanyang matalas na punyal. Agad niya iyong ginilit sa braso ni Hans. Agad sumirit ang pulang likido sa braso ng binata. Lola, ano ang ginagawa mo? Bakit mo sinusugutan ng aking kaibigan? Ito na lang ang tanging paraan para magising ang kaibigan mo. Sigurado na babalik ang ulirat niya kapag nakaramdam siya ng ilo at hapde. Pagdating ni Aling Rosario ay agad pinigaan ni Salumay ng kalamansi ang sugat ni Hans. Napahiyaw si Hans sa sobrang hapde. Aray! Anong nangyari? Bakit may sugat ako? Kumalma ka lang, iho. Napilitan ako na sugatan ka para maisalba ang kambaldiwa mo na matangay na mga engkanto. Nagpalingalinga si Hans at bigla na lang siyang napahiyaw. Mababanaag sa kanyang muka ang labis na takot. Napahalukip-kip ang binata sa isang sulok at napayakap sa kanyang kaibigan. Wag! Lumayo kayo sa akin! Nanlilisik ang mga mata ni Hans habang nakatanaw sa sewang ng dampa. Kumalma ka, iho. Hindi sila makakapasok sa loob ng dampa. Sila? Anong ibig mong sabihin, Lola? Tuluyan ng bumukas ang pang-anim na pandama ng kaibigan mo. Saglit na humiwalay ang kanyang diwa sa kanyang katawang lupa. Ganon ang epekto kapag ang isang tao ay naharap sa bingit ng kamatayan. Namumulat ang kanyang kamalayan sa bagay na hindi karaniwan sa kanyang pandama. Hans, tumingin ka sa akin. Makinig ka sa akin. Kumalma si Hans. Itinawa ng binata ang kanyang paningin sa kaibigan. Hindi ka nila masasaktan. Magpakatatag ka. Inilabas ni Salumay ang kanyang dala na pulang tela. Inusala niya iyon ng dasal at agad na itinakip sa noo ni Hans. Tinakpan ng babayla ng pangatlong mata ng binata para hindi na niya makita ang mga engkantong nagkalat sa labas. Sanayan lang talaga kapag nagbukas ang iyong pangatlong mata. Sa ngayon ay hindi ko pa masasara ang iyong pangatlong mata dahil mahina pa ang iyong dungan. Lola, ako. Handa akong buksan ang aking ikatlong mata. Mahirap makipaglaban sa kaaway na hindi nakikita. Napahanga ang matandang babaylan sa katapangan na ipinamalas ni Cairo. Aminado ang babaylan na may punto ang isinambit ng binata. Hindi nagkatubili si Salomay na tugunin ang kahilingan ni Cairo. Sigurado ka ba, iho?
Hindi biro ang mga nilalang na makikita mo kapag magbukas na ang ikatlong mata mo. Malaya mo nang makikita ang mga kaluluwa na hindi matahimik. Mga elemento na nakadepende sa enerhiya sa kalikasan at iba't ibang engkanto na karamihan ay may nakakatakot na wangis. Buo ang loob ko, Lala. Kailangan kong maging matapang. Mahirap magipagto sa kalaban na sila lang ang nakakakita sa amin. Bueno, nakikita ko naman ang buo ang loob mo. Umidlip ka na, iho. Huwag na huwag ka lang papasok sa liwanag na bigla na lang lilitaw. Hahatakin kita pabalik. Magtiwala ka sa akin. Nagpatangay si Cairo sa antok na kanyang nararamdaman at agad siyang nakaidlip. Natangay ang binata sa kailaliman ng pagtulog. Humiwalay ang kanyang diwa sa katawang lupa. Lumitaw ang nakakasilaw na liwanag at pagkalipas ng ilang segundo ay bigla siyang hinatak ng napakalakas na puwersa. Pagmulat ni Cairo ay nandoon na siya sa dampa ni Aling Rosario. Napabalikwa si Cairo dahil sa presensya ng mga nilalang na nakasilip sa sewang ng dampa. Mabalasik ang kanilang umaapoy na mga mata. Mararamdaman ang kanilang galit habang nakatanaw sa kanila sa loob. Ang nakikita mo, iho, ay mga engkantong lipod. Ganyan ang kanilang wangis kapag naghahanda silang umatake. Sumabay pa ang nakakakilabot na alulong ng asong gubat. Signos na ito ng kanilang itinakda na oras. Nasaan na ba si Igme? Eksaktong nawawala na ng pag-asa si Salomay na babaylan nang biglang sumulpot si Igme. Dala ang mga hiningi ng matanda. Pasensya ka na, babaylan, kung naantalang pagbalik ko dito. Nahihirapan ako makahanap ng puting buhok na naiwan ng tikbalang. Mabuti na lang may albularyo na tumulong sa akin. Sige na, kumilos na tayo. Isinagawa ng babaylan ng ritual para mapalakas ang kambaldiwa ng magkaibigan. Ginamit niya ang mga itlog para proteksyon sa lugar na iyon. Ang dumalagang manok naman ay nagsilbi ng medium para mahigop ang pamarusang sumpa na iginawad ng mga engkantong lipod. Ang puting buhok ng tikbalang naman ay nagsilbing kalasag para hindi na umepekto sa dalawang binata ang kaparehong sumpa. Pagkatapos na usali ng babaylan ang dasal at orasyon, ay agad niyang inihagis ang manok sa hangin. Pagkalapag ng manok sa lupa, ay agad itong nalagutan ng hininga. Napawi na ang sumpa na dapat sana ay sa inyo mapunta. Subalit hindi pa tapos ang laban. Dahil sigurado na makikidigma ang mga engkantong lipod. Ang problema sa ngayon kung paano kayo makaalis sa isla. Lola, wala naman akong namataan ng mga engkanto sa paligid. Siguro ay tuluyan na silang lumisan. Mali ka dyan, iho. Nagsipulalsan lang sila na lisanin ang lugar na ito dahil sa epekto ng panagang na inilibing ko sa lupa. Sa kalayuan ay malaya silang nagmamatsyag at nakabantay sa buong isla sakaling magbala kayong umalis. Sigurado na pati ang engkantong tubig ay inabasuhan na nila para hindi kayo makaalis. Ano na ngayon ang gagawin namin? Habang buhay na lang ba kaming makukulong sa lugar na ito? Sa ngayon ay wala tayong magagawa, kundi ang bantayan kayo. Ito na lang ang pinakaligtas na lugar para sa inyong dalawa. Pagkatapos na may sagawa ang ritual, nag-usisa ang babaylan kung gusto ng dalawang binata na isara ang kanilang ikatlong mga mata. Umayon si Hans, subalit si Cairo ay may nabuti ng panatilihin ang kanyang kakayahan. Dahil ayon sa kanya ay hindi pa tapos ang laban, kaya hindi pa napapanahon para isara niya ang hiram na kakayahan. Doon humanga pa ng husto ang matandang babaylan kay Cairo. Ang iba ay takot magkaroon ng ganoong kakayahan, ngunit si Cairo
ay nakasanayan ang ganong kakayahan sa loob lang ng maikling panahon. Halos 1 buwan na ang lumipas magmula noong matagumpay na makalas ng matandang babaylan ang sumpa na iginawad ng engkantong lipod sa 2 binata. Gustong-gusto na ni Hans na bumalik sa piling ng mga magulang. Naipaalam na ni Mang Igme ang kalagayan ni Hans sa kanyang pamilya na nakatira lang sa kabilang isla. Si Cairo naman ay nabasuhan ng kanyang pamilya na naroon sa poder ng kanyang kaibigan. Tuluyan na silang 2 kumala sa kumpanya na kanilang pinapasukan. Ang plano sana na si Hans lang ang aalis ay naiba dahil sa nangyari sa kanila. Malugod naman na ibinigay ang kanilang benepisyo. Mabuti na lang naroon si Mang Igme na masipag sa paghatid ng mensahe sa magkaibigan. Isang araw, habang nalilibang ang 2 binata ay eksaktong bumisita si Salomay. May dalang babaylan ng mga halamang gamot na mabisa umanong pangontra sa mga engkanto at elemento. Habang nag-uusap ay nagbiro si Cairo sa babaylan na nakapalagayang loob na nilang 2 sa dumaang mga araw. Lola, mukhang dito na yata kami tatanda sa isla. Paano kaya kung maghanap na lang ako ng engkantada para maging asawa? Napahalakhak ang babaylan dahil batid niya na hindi lang iyon biro, kundi malapit sa katotohanan. Ordinaryo na sa modernong panahon ang bagay na dati-rati ay ginagawa lang ng magkapatipan. Sa taglay na katangian ni Cairo ay hindi nakapagtataka kung aktibo ang buhay na sexual ng binata. Nakitawan na lang si Hans dahil siya mismo ay naiinis sa kanyang kaibigan. Aba Lola, oo nga, pagka mahanapan mo ng engkanto si Cairo, hayop na yan. Pati ako ay balak na yata niyang patusin. Tigang na yan. Ilang araw na yan, puro kamanyakan ang laman ng kanyang isipan. Kumakapal na ang kalyo ko sa kamay ko. Budbud na nga ang kakambal ko sa palagi na lang si Maria ang kalaro niya. Lalo pang magalpak ng tawa ang matandang babaylan dahil sa pagiging bulgar ni Cairo. Sa isang banda ay masaya ang matanda dahil sa kabila ng kanilang naranasan ay nagagawa na nilang manumbalik sa normal. Bigla na lang naisip na Salomay ang kinahinatnan ng ilan niyang natulungan. Marami sa mga dalagitang natipuhan ng engkanto ang gumanda ang buhay. Napagtanto ng babayla na posible iyong mangyari sa kalagayan ng 2 binata. Isang plano ang nabuo sa isipan ng matandang babaylan. Kailangan niya munang pag-aralan ng maigi ang buhay ng engkantong lipod sa islang iyon. Nagpasya ang matandang babaylan na hindi na muna uuwi sa kanyang tirahan sa Concepcion, Iloilo, para sa kanyang misyon. Halos gabi-gabi nang lumalabas ang matandang babaylan kasama si Mang Igme at kung minsan ay si Aling Rosario. Palagi ring naririnig ng magkaibigan na nag-uusap ng masinsinan ng 3 matanda. Cairo, napapansin mo bang 3 matanda? Napapadalas yata ang kanilang pag-uusap. Palagi pa, palihim kong silang mag-usap. Duda talaga ako sa 3 yan. Hindi kaya aswang silang 3 at balak na nilang katayin tayong 2. Hindi nakapagpigil sa Cairo at nakutusan ang kanyang kaibigan na masyadong malalim kong mag-isip. Ano ka ba? Baliw ka ba? Sana noon pa kung gano'n naman pala ang plano nila. Ngayon pa talaga nila iyon gagawin na alam ng pamilya natin kung nasaan tayo. Hindi ka ba nag-iisip? Paano nilang kung marinig nila tayo? E di, napagsabayan pa tayo na walang utang na loob. Mag-isip-isip ka nga, Hans. Gumana na naman ang kaingutan mo. Ba't ka nananakit? Kala mo hindi kita papatulan. Naputol ang buskahan ng 2 magkaibigan dahil sa pagdating ng matandang babaylan. Cairo, iho. Nais kitang makausap ng masinsinan. May pagkakataon para makalaya kayong 2 sa isla na ito.
May kaunting pag-asa basta umayon lang sa iyong gagawin ang pagkakataon. Anong ibig mong sabihin, Lola Salomay? Pwedeng ipaliwanag mo sa akin, bakit ako lang ang kinausap mo? Total, ikaw lang din ang malakas ang loob. Kaya sigurado ako na ikaw lang ang makakagawa sa plano namin. Anong plano? Napansin mo naman siguro na ilang araw akong abala sa pag-alis. May binubuo akong plano na kailangan pag-aralan ng maigi. Sa tingin ko naman ay magagawa mo ang plano ko. Sandali lang, Lola. Anong ibig mong sabihin na ako ang gagawa sa naisip mo na plano? Bakit ako? Alangan naman ng kaibigan mo. Sigurado na hindi pa niya nasimulan ay agad na iyon aatras. Saglit na nag-isip si Cairo at kanyang tinimbang ang lahat ng bagay. Napag-isip-isip niya na tama naman ang matandang babaylan. Sa taglay na ugali ni Hans ay malabo itong magampanan ang nabuong plano ng babaylan. O siya, maaari mo bang isalaysay sa akin, Lola Salomay, ang plano mo? Ganito, iho. Natuklasan ko na ang nag-iisang anak ni Haring Somer na pinuno ng Engkantong Lipod ay kalimitan na natutulog sa lawa. Total bukas na rin ang pakantlong mata mo, Cairo, kaya madali lang sa iyo na matagpuan si Prinsesa Zara na nakatakda maging tagapagmana ni Haring Somer sa pamumuno. Mahilig kumain ng dalagang engkantada ng pulot-putyukan na nakukuha lamang sa taniman ng mga dama di noche. May ugali ang dalagang engkantada na matulog pagkatapos kumain. Kaya lubos-lubusin mo na ang pagkakataon habang tulog ang dalaga. Talian mo ang kanyang kamay at paa gamit ang kanyang pulang sutla. Nakakargahan ko ng orasyon. Saan ko naman kukunin ang pulot-putyukan na tinutukoy mo, Lola Salomay? Ako na ang bahala sa bagay na iyon. Ang tanong na lang ay gagawin mo ba? Ganun lang naman pala kasimple. Kayang-kaya yan sa akin, Lola. Aba, hindi. Hindi pa doon natatapos ang lahat. Anong ibig mo sabihin, Lola? Ganito, iho. Makinig kanyang maigi. Habang wala pang sapat na kakayahan si Prinsesa Zara na lumaban, pagsamantalahan mo siya. Total ipon na rin ang hinanaing ng alaga mo. Ibuhos mo sa kanyang lahat. Galingan mo. Hanggat may lakas ka pa at katas na lumalabas ay patuloy mo siyang pahiyawin. Ang ibig kong sabihin, pasayahin. Ikaw talaga, Lola. Nahawa na talaga sa ugali ko. Sabihin mo, nagbibiro ka lang, di ba? Abay, iho, hindi. Seryoso ako sa sinasabi ko. Iyon na lang ang naiisip kong paraan para makabalik kayong magkaibigan sa normal na buhay. Sakaling mabuntis mo si Prinsesa Zara, walang magagawa si Haring Zomer, kundi ipagkasundo ang anak niya sa iyo. Kahiya ng kanyang angkan kapag walang ama ang kanyang magiging apo. Hindi alam ni Cairo kung ano ang mararamdaman niya sa mga oras na iyon. Nakakatawa ang plano ng matandang babaylan pero peligroso. Maaring iyon ang ikapahamak ni Cairo sakaling magkamali siya ng galaw. Subalit ang nakataya ay ang kanilang kalayaan at pagkakataon na makabalik sa normal na buhay. Hindi lang buhay niyang magbabago, ganoon din ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan. Lubos-lubusin na niya ang pagkakataon at papatusin na ang natatanging pag-asa para makalaya silang dalawa ni Hans. Pumapayag na ako, Lola Salomay, sa planong mo. Sabihin mo lang kung kailan ko gagawin. Sa muling pagpapakita ng malaking buwan, naging ugali ng engkantada na maligo sa lawa kapag maliwanag ang buwan. Kinaugalian na rin ng mga engkantong lipod na lisanin ang lawa kapag sumapit ang kabilugan ng buwan para walang makagambala sa paliligo ng prinsesang engkantada. Lumipas sa mga araw. Sumapit ang kabilugan ng buwan at inihanda na ni Babaylang Salomay ang espesyal na
pulot na siyang dadalhin ni Cairo sa pagpunta sa ilog. Iho, pagdating mo sa ilog ay ipatong mo lang doon sa malapad na bato ang pulot. Magtago ka at hintayin mo na makatulog ang engkantada. Gagawin ko ang sinabi mo, Lola. Sige, mag-ingat ka. Sana magtagumpay ka sa pakay mo. Sadyang masiba ang engkantadang lipod sa pulot. Pagkabungad pa lang niya sa masarap na pulot na nakahain, ay agad siyang natakam. Saglit lang siyang nagpalingalinga sa paligid at agad na sinunggaba ng masarap na nakahain. Si Cairo naman ay matyagang nakatago sa damuhan at hinihintay na makatulog ang engkantada. Hindi naman ako lugi sa'yo. Maganda na. Ang puti pa. Magpakasarap ka sa pulot na dala ko. Mamaya, ibang pulot naman ang ipapalasap ko sa iyo. Titignan ko na lang kung hindi ka himatayin sa sarap. Agad na idlip ang dalagang engkantada pagkaubos niya sa pulot. Agad naman kumilos si Cairo para talian ang engkantadang mahimbing na nakatulog. Pagkatapos na masigurado ni Cairo na mahigpit ang pagkakatali sa engkantada, ay agad na siyang kumilos para simulan na ang kanyang pakay. Ting-ninning. Agad niyang hinubad ang pang-itaas na damit at agad na dinaganan ang prinsesa na mahimbing na natutulog. Nagulat ang engkantada at agarang napabalikwas. Huli na para mapagtanto niyang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa. Nakadagan sa kanyang katawan ang matikas na katawan ni Cairo. Sinisikap niyang makawala subalit mahigpit ang pagkayakap ng mortal sa kanya. Naalalanghap ni Zara ang mainit na hininga ni Cairo. Ramdam na ramdam ni Zara ang malaking nakabukol sa harapan ng malalaking mortal. Mananagot ka. Hindi ka makakawala sa kaparusahan ng aking ama. Ang lakas ng loob mo para nagahasain ako. Tumigil ka na. Walang titigil hanggat may natitirang dagta sa katawan nating dalawa. Naging mapusok, pangahas, at mainit ang sandali sa pagitan ni Zara at Cairo. Labag man sa kalooban ni Zara, ay matagumpay pa ring nakalas ni Cairo ang saplot sa kanyang katawan. Napailing na lang si Zara nang saglit humiwalay sa pagkadagan si Cairo sa kanya para hubarin ang kanyang pang-ibaba. Kinabahan si Zara nang tumambad sa kanya ang inaharap ng binata. Ano ang gagawin mo? Utang na loob. Huwag mong ituloy. Umaalingaw-ngaw ang matinis na daing ni Zara nang tuloy-tuloy ipasok ni Cairo ang kanyang galit na Angry Birds. Halos mayupi ang katawan ng engkantada sa ginawa ni Cairo. Ramdam na ramdam ni Zara ang pagkapunit ng kanyang puson. Watak! Dahil sa marahas na pamamaraan ni Cairo. Halata na sabik si Cairo sa ganong aktibidad dahil sa ilang galaw lang ay tumagas na kaagad ang nagliliking na makina. Ang buong akala ni Zara na lulubayan na siya ng binatang mortal. Pero sa halip ay tinuloy-tuloy pa niya iyon hanggang sa umabot sa ikatlong kaluwalhatian na tuloy-tuloy talaga. Hindi pa nagpaawat si Cairo dahil pagkatapos siyang makabawi ng lakas ay umiskor pa ng 2 beses para daw sulit bago tuluyang umalis kagaya ng sabi ni Salumay. Hindi niya talaga tinigilan ang engkantada hanggat may lumalabas na likido sa kanyang katawan. Bago siya umalis ay ibinalik niya ang saplot ng engkantada at hinalikan pa ito sa noo. Ipinagtapat niya ang kanyang dahilan kung bakit niya nagawa iyon. Walang humpay ang pagtulo ng luha ni Zara habang nagsasalita si Cairo. Nakayuko lang ang engkantada at hindi makatingin ng diretso kay Cairo. Bago umalis ay humingi ng dispensa si Cairo. Walang tugon buhat sa dalagang engkantada at halata ang galit nito sa binata. Pagkabalik ni Cairo sa dampa ni Aling Rosario, ay agad siyang sinalubong ng 3 matanda. Nabunutan sila ng tinik sa dibdib
dahil sa labis na pag-aalala sa binata. Si Hans naman ay walang kaalam-alam sa nangyayari dahil sigurado na haharangin niya lang ang desisyon ni Cairo. Iho, ano ang nangyari? Nagawa mo ba? Nagawa ko, Lola, pero parang nagsisisi din ako sa bandang huli. Kinakabahan nga ako eh. Normal lang ang nararamdaman mo, Iho. Hindi ka naman likas na masama, naiintindihan kita. Sabat naman ni Aling Rosario. Pagkalipas lang ng ilang araw, ay napapansin nila na lalong dumami ang engkantong lipod na nakabantay sa buong paligid. Walang humpay ang alulong ng mga aso, baya't mayat ay may tumatama na malalaking bato sa munting dampa ng matanda. Sigurado na ipinag-utos ni Haring Zomer ang agarang paghuli sa iyo, Iho. Kailangan natin tiisin ang 7 araw para tuluyang sumibol ang lahing ipinunla mo sa katawan ni Prinsesa Zara. Paano mo masisiguro, Lola Salomay, na magbubunga ang ginawa kong kalapastanganan sa prinsesa ng engkantong lipod? Likas na aktibo ang katawan ng engkanto sa pagbabalahi. Paglapat pa lang ng similya mo, Iho, ay agad nasisibol ang panibagong buhay sa kanilang katawan. Wala niyang magagawa si Haring Zomer, kundi ang pumayag na gampanan mo ang pagiging ama sa kanyang apo. Pansamantala, kailangan niyo munang magtiis. Pagkalipas ng 7 araw na itinakda ng babahilan, ay dinala niya si Cairo sa hangganan. Ang lupain kung saan ay saklaw ng pangontra na kanyang ikinabit. Doon ay nakita ng babaylan si Akmel na kasalukuyang nagsisilbi bilang pantas ni Haring Zomer. Sa wakas ay sumuko ka na rin, babaylan. O ano? Handa ka na ba para isuko ang 2 pangas na mortal? Wala na kayong magagawa pa. Bantay sarado na ang buong isla, kaya sa ayo at sa gusto nyo ay mapipilitan kayong sumuko. Alam ko ang lihim mo na pagtanggi sa anak ng hari. Ano pang magagawa mo ngayon? Kasalukuyan ng dinadala ng Prinsesa Zara ang anak nila ng mortal. Hindi magaganap ang binabalak mo. Sabihin mo na ngayon ang iyong balak. Sigurado naman na hindi ka dito lalapit, babaylan, kung wala kang pakay. Narito ako para isuko si Cairo. Siyang gumahasa sa prinsesa, kaya nararapat lang na siyang humarap sa kaakibat na parusa sa kanyang ginawa. Batid ni Salomay na hindi aabot si Cairo sa bulwagan ng hari kapag binabayaan niya ito sa kamay ng pantas. Bago niya dalhin si Cairo para isuko, ay kinargahan na niya ito ng sapat na kalasag at balote para masangga ang ipapataw na kamatayan ng pantas. Pagkaapak ni Cairo sa labas ng lupain na saklaw ng basbas ng babaylan, ay agad siyang tinangkaan ni Akmel na patayin. Nanlaki ang mga mata ni Akmel dahil tumagos lang ang kanyang espada sa kalasag na nagbibigay proteksyon sa mortal. Tuso ka talaga, babaylan. Subalit, hindi pa dito natatapos ang lahat. Alam ko kung gaano kakadaya at traidor lumaban. Sa udyat ni Akmel ay dinala ng mga kawal si Cairo. Diretso nilang dinala ang binata sa Bitayan, ang lugar kung saan walang mahika ang tumatalab. Ang itim na patalim na nagsisilbing pamugot ay gawa sa itim na bato. Isang parusa para sa mga engkanto na walang muling pagkabuhay. Si Cairo naman ay umaapaw ang nararamdaman niyang kaba. Walang pagsidla ng takot na unti-unting lumalamon sa kanyang sistema. Ipinaubayan na niya ang lahat sa Panginoon. Buo na sa puso ng binata ang kapalaran. Nakatanaw lang si Zara sa taas ng balkonahe habang tinitignan ng mortal na kasalukuyang nahaharap sa bingit ng kamatayan. Napasapo si Zara sa kanyang tiyan at naramdaman niya ang paglilikot ng sanggol. Ano ang naisip kahulugan ng sanggol sa aking tiyan? Namimilipit si Zara sa sobrang sakit. Nararamdaman ng sanggol ang nangyayari sa kanyang ama. Nangilid ang mga luha ni Zara at muling pinasadahan ng haplos ang kanyang tiyan. Oo na,
Ililigtas na natin ang ama mo. Hindi ako manhid para hindi lubos maintindihan ang nais mong iparating sa akin. Pagkasambit ni Zara sa mga katagang iyon, ay tumigil sa paggalaw ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nagmamadaling dumiretso si Zara sa bulwagan ng kanyang ama. Ipinagtapat niya kay Haring Zomer ang pagbubuntis. Bilang isang hari na may mataas na katungkulan ay kailangan niyang sumunod sa batas na siya mismo ang gumawa. Noong sabi ni Zara na kasalukuyang hinahatulan ni Akmel ang mortal ng kamatayan, napamalagat ang Haring Zomer at agad ipinatawag ang kanyang maharlikang mandirigma para iligtas ang kanyang tagapagmana sa trono. Napapikit na si Cairo ng kanyang mga mata dahil narinig niya ang pagkakalas ng patalim na pupugot sa kanyang ulo. Napamulat siya nang biglang lumagabong ang matigas na bagay sa kanyang paanan. Sumunod ang pagkakalas ng selyo na pumipigil sa kanyang makawala. Marami kang kailangang ipaliwanag sa akin, Akmel. Naturingan ka na pantas ng aking kaharian, pero ikaw mismo ang sumira sa batas na umiiral. Kalaga ng mortal at iharap sa akin. Ngayon din ay gaganapin ang kanilang pag-iisang dibdib ng aking anak. Walang nararamdaman ng pagkakamali si Cairo sa kanyang sarili dahil batid niya ang responsibilidad na kailangan niyang pangatawanan. Taos puso siyang humingi ng tawad kay Zara na agad namang ipinagkaloob ng engkantada. Tuluyang natanggal si Akmel sa posisyon bilang pantas. Ganoon na lang ang kasiyahan ng babaylang si Salumay nang sunduin siya ng mga engkantong lipod para gampanan ang pagiging pantas ng kaharian. Umayo ng plano sa kanila at naging hari ang isang mortal na kahit sa panaginip ay hindi niya inakala na mangyayari. Ayon sa huling salaysay ni Aling Rosario na paminsan-minsan, ay nabibisita siya ni Cairo sa tuwing umuwi ito para bisitahin ang kanyang pamilya. Lahat sila ay naaambon na ng masaganang pamumuhay dahil sa biyaya na ipinagkaloob ni Haring Cairo. Ayon pa sa kwentong nagpasalin-salin na bago mamatay si Mang Igme at Aling Rosario, ay nagawa na silang itawid ni Haring Cairo sa kaharian ng mga engkantong lipod. Paminsan-minsan umano ay nakikita ng mga residente ang gintong barko na lumalayag na may kasamang mortal at mga engkanto. Simula umano maging hari si Cairo, ay naging malaya na ang pamilya niya sa pagpasok at paglabas sa kaharian ng mga engkantong lipod. At dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Alam to ng mga taga Iloilo, kaya matutong rumespeto sa mga lugar na hindi mo kabisado.